Nag-resign bilang miyembro ng Bicameral Committee si Congressman Romeo Momo out of delikadesa. Ito'y kasunod ng paghain ng ilang grupo ng reklamong plunder laban sa kanya. Alamin ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nilinaw ni Surigao del Sur Congressman Romeo Momo na ang kanyang pagre-resign bilang miyembro ng Bicameral Committee ay para hindi mabahiran ng masamang interpretasyon ang magiging resulta nito. Sa panayam ng programang Kong Radio ng Abante kay Congressman Momo, sinabi niyang hindi ibig sabihin ng kanyang pagre-resign sa komite ay para magtago o makaiwas sa patuloy na usapin ng flood control projects. Ang akin naman mabis, although I can really contribute much to the discussion dahil alam ko naman ang budget process. Pero ang problema lang kasi dahil sa predicament ko ngayon, baka mabahiran ng masamang interpretasyon ng mga tao ang integridad ng bicameral body. No, siguro mas magandang umiwas na muna ako. Hindi dahil umiiwas dahil ayaw ko magtrabaho, kung hindi mabahiran ang end result ng ang resulta ng bicameral body discussion. Iginit ni Congressman Momo na wala na siyang kaugnayan sa La Suerte Corporation. 2022 nang pumasok siya sa Kongreso ay kasabay rin ng pag-divest o paglilipat niya sa korporasyon. Sa panayam, inamin niyang mga kamag-anak niya ang humahawak ngayon ng kumpanya, kabilang ang kanyang anak na si Romeo Jr. Sa impormasyon mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, sina Romeo Jr. at isang Ryan Lester Momo ang mga tumatayong director ng korporasyon. Isang Eleanor Momo bilang treasurer, Ruel Momo bilang vice-presidente at Romel Momo bilang company president. Sabi ni Congressman Momo, maglalabas siya ng mga ebidensya at resibo na magpapatunay na wala na siyang kinalaman sa La Suerte Corporation mula nang pumasok siya sa Kongreso. Kahit sino rin daw ang magpatawag sa ICI o sa ombudsman man, ay handa siyang humarap sa investigasyon. Inamin din niya na sa kasalukuyan, mayroon siyang mga proyekto sa kanyang distrito. Pero tiniyak niyang walang anomalya sa mga ito at hindi La Suerte ang contractor ng mga ito. Talagang pamumulitika lang daw ang dahilan ng lahat ng ito. I think this is politically motivated. Dahil una, yung babae na si Safra na na-mention mo kanina na nagsasalita, kandidato yun sa amin pagka city councilor. Out of the 30 or more candidate, pangalawa sa last yun. Talo yun. Kulelat. At kulelat yun. Then Opo. yung kapatid niya happens to be the opponent of my wife. Sa city vice mayor, tinalo rin at medyo malaki rin ang agwat. Ayun. At itong dalawa na ito, is yung magkakapatid, ay mga political leaders at relatives ng aking kalaban noon sa politika na si Congressman Pichay. So, I know na ang nasa likod dito, yung mga boss pa rin nila. Isang grupo ng pari at ilang abogado ang naghain ng reklamong plunder at graft sa ombudsman laban kay Congressman Momo. Mahigit 1.4 billion pesos ng government-funded projects ang napunta umano sa kumpanyang konektado sa kanyang pamilya. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante.